Say Nani. Okay, so ayan mga ka-low speed. Ayan, doggy. So, as you have read the title, is gagawa tayo ng overview dito kay Rusi Sigma 250. So, ayan. Saan mauna? Mauna tayo, syempre sa head. Ngayon nyo nga naman. May naalala ba kayong motor? Pareho yung design? Of course, meron. Same sila ng Suzuki J6R K8. J6R 600 K8. So ayan, siguro yun yung concept design. Kinuhaan na ng concept ni Rossi or ni Lonsin. Kasi this motorcycle was manufactured by Lonsin, one of the trusted and very proud motorcycle manufacturing company in China. Lonsin, matagal na yan eh. Matagal na sa business yan. So, ayan. So, kinuha yung head niya sa GSX-R. Tapos, ewan ko sa body, pero iba na yung body. Very ano yun. Very stylish. So, ito, nilagyan lang siya ng mga fairings na mga okay din ang design. Yan. Good quality yung plastics ni Rossi. Yan. Hindi kaya ng ibang motor na merong malutong na plastics. Si Rossi, okay yung plastics niya. Mukhang matibay. Wow. Okay yung plastics niya. Tapos, dun sa vibration, from the version 1 and version 2 nito, I don't know if this is the version 3 or version 4 ni Sigma eh. But yung dun sa very first and second generation is very vibrating daw, masyado daw ma-vibrate yung Sigma nila. So, yung issue na yan is na-address ni Sigma by putting mga washers na goma in between sa mga anong tawag dito? Sa mga screws. So, ayan. So, eto nga, magsisimula tayo sa head. Sa head niya is GSX-R 600 K8 design. Tapos, yung headlights niya, ayan, kikita nyo. Turn on muna natin. Tingnan nyo yung maganda at sticky na dashboard. Parang fuel injected. Ayan. Andyan, meron siyang AOL or always on lights. Tapos, meron siyang projector. Tingnan natin, i-on natin yung motor. Tapos, panda rin natin yung projector na headlight. Yan yung projector na headlight ni Sigma. Actually, yung projector na yan is, ang function niya is for low lights. Tapos, yung high is yung dalawang nasa gilid. So, ayan, parang sa Ninja or sa R1 ng mga old model. Ayan. So, kung ang low niya is projector, yung high naman niya is halogen. Sorry, pero may tint eh. Nilagyan ko ng green tint. Ayan. So, meron siyang disc brake, both front and rear. Yung rear and front brakes niya is disc brake. So, meron siyang napakalaking exhaust. So, ito yung makina niya. Actually, same technologies yung mga TC, yung mga ganun. Same looks. Single overhead cam. Pero ito, pinagkaiba, yung kasi is hindi yung timing chain eh. Push rod yun. Ito timing chain yun. Timing chain to eh. Kaya, mas okay to sa performance, pero kailangan mo din ma-maintain. Ayan. Tingnan yung mga looks sa Sigma.
Oh, so ito nga. Yung sprocket combination niya is 1342. So itong engine sprocket niya is 13 and yung rear niya is 42. Yan. Yan proof. Proof 42 yan. Hindi ko klaro. 42 yan. 42T. So kung gusto mo ng mas mataas na top speed, yung engine sprocket mo is lakihan mo konti, tapos yung rear sprocket mo is lakihan mo din to produce more speed. Pero ang drawback dyan is less yung torque, less power. Yan. Pero more speed. Yan. Tangke niya is merong 16 liters na gas. Pwede mong ilagay dito, which is yan, very easy. Yan, medyo puno pa kasi quarantine, hindi nara-rides. Yan. Tapos itong ignition key, very easy. Yan. Napakaganda ng dashboard. Okay na side mirrors, kahit puro kanan. Yan, kanan yan. Iwan ko kay Rosie. Hindi man lang binigyan ng pansin. Saka pala, kung bibili kayo ng motor na to, habaan nyo, pasensya nyo. Kasi hindi nyo kagad makukuha ang papel itong motor, ang registration. Kasi itong sa akin 7 months bago nila prinases. Dinabas ko sa kasa to June 28, tapos na process nila is January 30 na process. Yun, galit si Lola. Galit na galit. So June 28 ko linabas sa kasa, tapos na process yung papel is January 30. So it took them 7 months, I think 7 months para i-process yung papel. So ayan yung seat cover, kunin natin. Wait, mabilis lang. Ito yung seat cover. Merong maliit na compartment. Ito, linagyan ko ng basahan kasi pag umuulan pumapasok yung tubig dito eh. Kaya linagyan ko ng basahan para hindi mabasa yung CDI, tsaka less yung chance na magkaroon ng tubig yung battery. Pumasok ang tubig sa battery at mag-ground. Ayaw ko nun. Ayaw ko masira motor ko. Love na love ko to. So ayan, very easy. Pang lock na siya. Ayan, may lumabas, okay lang yan. So kung sa design lang din lang, okay na okay si Sigma. Kung titingnan mo siya, tulad nito, walang brand. Kala mo 200k na motor, no? Hindi mo lang alam, 85 lang yan. Yan Suzuki na logo pa. Pang ano lang yan, pandale. Yan. So yung stock na gulong, paglabas mo, is yan. Yuanxing. Kaya hindi mo maintindihan yung pangalan. Kaya madulas. Anong connect? Madulas yung gulong nito. Nung bago pa. Pero ngayon okay na. Hindi na siya masyadong madulas. Tulad dito rin, Yuanxing. So maganda din yung exhaust niya. Okay, malaki yung forma. Parang malakas talaga ang motor, no? Malakas. So ayan, wala siyang kickstarter di tulad ng Gamma. Pero ayos na motor. So yung fork niya is inverted. And hindi lang tulad ng classic na gold. Kung na gold to, parang ano na siya, Yamaha na R3. Kung gold yung inverted fork niya. Pero hindi. Ano lang siya, white. Silver rather. So ayan. Ano pa bang may bibigay natin na overview dito sa Sigma? So yun nga pala. Personal top speed ko dito is 126. Pero yung takbong 126 parang 140 na sa iba. Siguro soon
Gagawa tayo ng video. GPS versus actual speedo ni Sigma. Kasi hindi ako convinced na 126 lang yun eh. May na-overtikan tayo eh. Na multicab. So, yun. Paalam na kay Sigma. See you in the next video. Thanks. Uy, siya nga pala. Huwag niyong kakalimutang mag-like sa video na to at i-subscribe ang aking channel para updated ka sa mga bagong video ng aking papalabas. Thank you.